ka-Berks, bibili kami ng tangke ni nanay. Naubos yung isa niyang tangke. Ito yung ate ko. Driver. Kaya kasama ko yung dalawa kong pinsan. Bibili kami ng tangke. Yan yung tangke ni nanay. Yung malaki. Tapos refill 700. Kada refill. So yun. Kahapon kumuha pa kami isang tangke, nagkakila na lang kami. Kaya hindi pa rin enough mga ka-Berks. Kaya bibili pa kami ng isang Busy ka? Pag-refill kami ng tangke. Tama maya? Uri na si nanay St. Peter. So yan mga ka-Berks, wala na si nanay. Tuluyan na na kaming iwan. Maalam na si nanay ko mga ka-Berks. Gusto ko magpasalamat sa mga prayers nyo at para kay nanay ko. Maraming salamat sa inyo mga ka-Berks na pinagdasal nyo si nanay ko sa mga message nyo. Yan, hindi ko man kayo personal nakakilala, pero yung simpatya nyo para sa nanay ko, malaking bagay na yun sa amin mga ka-Berks bilang naiwan na pamilya ni nanay ko. Yun, on the way kami ngayon sa viewing chapel kasi kinuha na ng St. Peter yung katawan niya. Makikita nyo yung van sa harap. Nandiyan si nanay. Namamatay lang niya ng 4 AM January 5 mga ka-Berks. Kaya pupunta kami ng St. Peter ngayon para ayusin yung katawan niya. So yun mga ka-Berks, update ko na lang kayo. Again, maraming salamat sa simpatya niyo para sa nanay ko, sa mga prayers niyo. Napakalaking tulong niyo sa amin mga ka-Berks, sa mga naiiwan. So ito si ate ko. Ayan. So yun mga ka-Berks, maraming salamat. Update ko na lang po kayo ulit sa susunod ko or balita sa amin dito. So, yun. So far naman po okay naman po kami kasi maluwag naman namin tinanggap na magkakapatid yung pangyayari na to. Kumbaga hindi na ganun kabigat sa amin kasi nakasama naman namin si nanay ng mga ilang araw pa bago siya nawalan mga ka-Berks. So yun, nahintay niya ako from Finland, nahintay niya ako dumating dito sa Pilipinas. So nakasama ko pa siya ng mga ilang araw mga ka-Berks. So hindi masyadong mabigat sa dibdib ko kasi lahat ng gusto kong sabihin sa nanay ko nasabi ko nung buhay pa siya. So yun, ganoon talaga buhay mga ka-Berks. Kailangan namin magpakatatag. So kami tatlo na lang magkakapatid. So yun, tulong-tulong na lang kami. Ganoon talaga buhay. Hindi laging masaya, bisan may lungkot din mga ka-Berks. Kailangan natin tanggapin yun. So yun, update ko na lang kayo mga ka-Berks. Maraming salamat. Dito na tayo sa St. Peter mga ka-Berks, sa Balanga. What's up mga ka-Berks? Magandang araw, tanghali at gabi. Saan na kayo sa sulok ng mundo mga ka-Berks? Ayaw magandang araw nyo today. Ayan, nandito tayo sa viewing chapel ni nanay. Ayan, ako lang mag-isa dito kasi wala pa yung mga kamag-anak namin. Nauna na kami ni ate ko dito mga ka-Berks. So first day ng viewing ni nanay ko ngayon. Ayan siya, pakita ko siya. Yun yung kanyang casket. So may nilakad lang yung ate ko, kaya ako lang mag-isa dito kasi ang oras ngayon is 1:30 tanghali, first day ng viewing niya. So
mamaya lang darating din mga kamag-anak namin galing sa iba't ibang lugar dito sa Bataan. May manggagaling ng Maribeles, may manggagaling sa Hermosa. So yun, yung iba mga katrabaho siguro ni ate ko, yung iba yung mga kapitbahay nila. So yun, hindi ko pa alam, hindi namin alam kung sino yung mga pupunta dito, pero bibigay lang namin yung info yung mga gustong makirama, yung gustong pumasyal dito sa Viewing Chapel. So, dito kami sa St. Peter Viewing Chapel, mga kaparks. So yun lang, hindi ko napapakita sa inyo yung laman ng casket siya. Baga, binibigyan ko lang kayo ng update kung ano yung dito, ilagay ni nanay. Yan, first day niya. Tapos 3 days namin siyang i-viewing, then ika-4th day ililibig na siya, mga kaparks. So yun, update lang ako, mga kaparks. Hindi ako masyadong makapag-vlog. So I hope na naiintindihan nyo naman yun. Mas gusto ko kasing in private ang namin, nanay ko. Kumbaga, clips lang yung pinukuha ko na konting video para kay nanay ko. So yun, kapit tayo, mga kaparks. Yan, nakantay ako sa lamay ni nanay. Ayan. Tulog na yung mga tsuhin ko. Tapos yung pisang ko tulog na rin. Si Lola ko ngayon, no? Ayan. Lola, kaway ka. Ayan yung Lola ko. Ha? Kaming dalawa na lang ikising ni Lola. Hindi pa ako inaantok eh. Meron ako dito Jolly Hotdog. Kain tayo, mga kaparks. Saka kape. So bukas punta na kami sa Memorial Park kung saan ilibig si nanay ko. Kasuhin na namin yung paglalagakan niya ng mga kaparks. Ano kasi ate ko. So yun, dalawa kami nag-aasikaso ng mga dapat asikasuhin para kay nanay ko. So yun lang, mga kaparks. Update ko lang kayo kung ano yung ganap dito sa burol ni nanay. Bali 3 days siyang ibuburol. Yung ika-4 na araw libing niya. So Saturday ang libing niya. So siguro pag na-upload ko itong video natin na to tapos nang ilibing si nanay. So update ko lang kayo, mga kaparks. Ganun lang yun, i-upload natin ngayon, sa ngayon na, mga kaparks. So yun, kain tayo ng Jolly Hotdog. Yan. So yun, mga kaparks, update ko na lang kayo mamaya. Ito pala yung namin, tingnan nyo. Yun yung aming paano sa mga bisita na papasyal dito. Mga biskwit lang, mga noodles. Tapos yung bandalong kape. Para nagtitinda ng mga kaparks. Pero yan yung paano natin sa mga bisita na papasyal dito. Tapos sa susunod na araw, mag-order na lang tayo ng something na pwede nating i-share sa mga bisita. Siguro sa huling lamay na yung mga kaparks. So yun, kainin ko lang tong Jolly Hotdog ko. Bigay ni ate ko, mga kaparks. At update ko kayo sa susunod. Ang oras dito, mga kaparks, ay madaling araw na. Ayan. Ayan. Kita niyo ba? 1:22 na madaling araw. Kasi ako na lang yung bantay dito sa lamay ni nanay tsaka si lola ko. The rest, nagpapahinga sila, natutulog na sila. So yun, maya pag may nagising sa kanila, ako naman ang matutulog. So yun, gano'n lang ang setup, mga kaparks. Update ko kayo sa susunod. The next day. So yun, mga kaparks, punta tayo sa Hermosa Memorial Park. Ayusin namin yung paglilibingan ni nanay, kasi doon siya ililibing kasama ni tatay ko. Magkasama na sila, mga kaparks. Ipapakukay na namin yung paglalagakan kay nanay. So yan,
kasama ko si ate ko, tsaka yung pisang kong opa. Ayan o. Opakit. Opakit. Grabe ka naman kay Joke lang. Gwapo yan mga ka-Berks. Mag-hi ka. Oo, di ba? Opakin yun. Opakan nyo na lang sa pag nakita nyo na lang sa daan. Opakan nyo ha. Nagservisyo yan kay nanay. Grabe mga ka-Berks. Ito na yung paborito kong pisan ngayon. Sa side ng nanay ko. Ito yung paborito kong pisan. Lahat tumanggi siya lang bumuo. Na lahat ng Kahit holiday. Na lahat. Bukod doon kay Kuya Bernie ha, paborito ko din pisan yun eh. Kasi bata pa lang kami, magkasama namin ni Kuya Bernie. Ayan. Wala ka pa nun, di ka pa pinapakanak doon. Ayan. Yan. Kasi mga ka-Berks, ano to, good to, cool to pisa ko na to. Saka yung si Kuya Bernie. Yung mga paborito ko pisan. And then the rest? Yun din the rest, may water heater na eh. Hindi, joke lang. Yan. Papunta kami ngayon sa Memorial Park. Tapos, babayaran na rin natin yung mahukay mga ka-Berks. Yan ang ibabaw doon. Si nanay, syempre. Laka ikaw. Hindi ayoko pa bata. Marami pa akong, ay mga ka-Berks, tingnan nyo. Sarap. Sarap dyan, oh. Kakain tayo dyan. Pag-ibig ako ni ate ko pag naputol ko siya. Ba't ako, tignan mo, naging paniki ka na naman. Di ba mga ka-Berks? Nakakatawa na ako ngayon. Ayan, magaan kasi yung pakiramdam ko nung umalis si nanay. Kasi alam ko na masaya siya kasi nakita niya lahat yung mga kapatid niya. Tsaka, wala kaming regrets sa magkakapatid. Naalagaan pa namin siya. Kaya medyo magaan yung pagpanaw ni nanay namin. Although malungkot pa din kami, pero syempre hindi ganun kabigat sa puso namin. Di ba, Tay? Ganun ka din ba? Oo. Hindi na ako nag-iisip na may tatakbo, hindi makahinga, may i-intubate na naman. Ano yun? Kaya para sa akin yung ganung pakiramdam na hindi mo naman masamaan sa hirap ng nararanasan niya, nakapagpahinga na siya ng tuloy yan. Wala nang masakit, wala nang maraming tusok ng karayong, wala nang ibabaon na intubate sa lalamunan niya. Kasi mahirap tignan, ang hirap tignan ng ini-intubate na tao, lalo na magulang. Alam mo kanina may pinapakita sa akin si Derek na video? It's hard, oo. Naka-intubate si nanay, tsaka hindi ko kaya tignan. Imagine mo, Ro. Pinapakita ni Derek sa akin. Imagine mo yung ini-intubate siya. Mas mahirap tignan. Kaya si Merlet, yung bunsong kapatid namin, during that time, nung siya kasi nung tinakbo, ini-intubate, ako yung nandun. Nung nahugot, in-intubate, nire-intubate ulit. Si Merlet ang nandun. Di siya nakatulog, di siya nakakain. Imagine. Nahilo-hilo siya sa, alam mo yun, yung parang na-stress siya nung time na yun. Hindi niya ma-imagine na ganun kahirap i-intubate. So, kaya nung nangyari na pang-apat na intubation niya, that's too much para alam mo yun? Sobrang pahirap na para kay nanay. Parang torture yun eh. So, kumbaga, yung huling intubate niya mga ka-Berks, ako pa yung nagano nun na ma-intubate siya ulit. Parang pag uwi ko sa bahay, hindi ko siya nakita na naka-intubate ha. So nakita ko lang siya naka-oxygen. Pero ang bigat ng pakiramdam ko, imagine mo parang nakita ko siguro na actor na ini-intubate siya sa kanila lagyan ng NGT. Baka di rin ako makatulog lalo. Kasi nung 2 hours nga lang na magkausap kami, wala oxygen lang ang nakalagay sa kanya. Nahirapan ako sa sitwasyon niya, lalo na siguro nung tinubuhan pa. Kaya yun mga ka-Berks, pag uwi ko sa bahay nung parang nagsisisi ako bakit pumayag akong i-intubate ulit si nanay. Kaya nag-usap-usap kami magkakapatid na ilalabas na lang namin si nanay sa hospital para alagaan siya. Kumbaga kahit sa sandaling panahon man lang, makasama namin si nanay namin. Precious hour, precious day. Precious day namin yun. Alam niyo mga ka-Berks, simula nung dumating ako, simula nung 31 hanggang ngayon, parang ang daming nangyari sa buhay ko, yung sa buhay namin magkakapatid. Ang daming nangyari doon sa 7 araw na yun. Yung oxygen na lang eh. Yung sa oxygen na lang. Stress na. Oo. Naubos niya yung 2 tangking malaki. May natirang isang maliit. Yun. Parang inubos na lang talaga niya isang tangke mga ka-Berks bago siya pumanaw.
Yun mga Kurt, update lang kung ano yung ano kay nanay ko. So, maraming salamat pala sa mga nag-message. Grabe, mahal na mahal yung si nanay. Kasi napanood yun sa vlog ko nung umuwi ako ng Pilipinas. Sobrang mahal yung si nanay. Sa mga nag-condolence, ayan. Hindi namin kayo personal na kilala mga ka-Berks, pero ramdam na ramdam namin yung pagmamahal nyo kay nanay. Dun, base sa mga message nyo, sa mga comment nyo dun sa post ko, sa YouTube natin, tsaka sa Facebook natin, sa Kerope Vlogs natin na Facebook page. Maraming salamat mga ka-Berks. Sobrang na-appreciate ko yung pakikiramay nyo sa amin, pamilya. So yun, alam ko kung saan man kayo sulok ng mundo mga ka-Berks, lagi ko nga sinasabi yun, maraming salamat sa inyo kasi iba-ibang lugar kayo eh, may ibang bansa, meron dito sa Pilipinas. So yun, maraming salamat mga ka-Berks. Kukunin ko na yung pagkakataon na to para magpasalamat sa inyong lahat. Yan. Ngayon on the way na kami sa Hermosa Memorial Park. So update ko kayo dun mga ka-Berks, doon sa paglilibingan ni nanay. I-share ko sa inyo kung saan siya nililibing. Yan. See you later. So ayun mga ka-Berks, ayun yung opisina. Kita nyo ba? Ayan. Tapos na, nakapagbayad na tayo nung pahukay para kay nanay. Na-settle na namin sa madaling salita. So yun, papasyalan natin yung puntod ni tatay ko, tsaka kung saan din ililibing si nanay. Ayan. Magkasama na sila ni tatay ko. Ayan. Naglakad na lang kami, si ate ko yun. Dinadali niya yung sasakyan doon sa may puntod. Yan. Pakita ko sa inyo yung memorial mga ka-Berks kung saan ililibing si nanay. Tahimik dito. Malamang. Simenteryo to eh. Peace of mind. Peace of mind. May sinanay ko kasi di rin mahilig sa maingay yun. So may peace of mind siya dito mga ka-Berks. Kasi syempre simenteryo to. May mga puno. Yan, oh. May mga nag-aalaga ng mga puntod dito. Ito mga to, bakante pa to. May price ito. Ayan, bakante pa yung mga yan. Tapos yung kila nanay. Ayan, marami pang bakante na hindi pa, wala pang nag-uuko pa. Ayan, mga bakante pa yung mga yan. Di banda dito, meron yan. Ito yata yun, si Kuya Je. Dito ang pine. Oo. Yun, doon sa may puno na yun, nandun banda si tatay. Ayan mga ka-Berks, si nag-aalaga ng mga puntod dito. Ayan. Siya din yung ganyan na rin kaganda yung damo nung kay tatay. Tapos papapalitan na namin ng lapida, yung magkasama na si nanay at si tatay ko. Pagsasamahin na sila sa isang picture kasi isang lapida lang naman sila eh. Naghahanap kami ni ate ko ng yung magkayakap sila ni tatay, magkasama sila sa picture. Tilted talaga. Oo. Parang gano'n, no? May picture na gano'n. Ito yung puno. Sinasabi ko, ayan o. Yung dalawang puno na yan. Si tatay ko namili niyan. Gusto niya may puno para hindi siya painitan. Ang ganda na ng damo kuya. Asa ba kay tatay? Ito mga ka-Berks. Ayan. Diyan. Ito yung punto ni tatay ko. Siyempre dito rin nililibing si nanay ko. Ito sabay-sabay Magkasama na sila. nagpalaga sa'yo. Kasi isang ano na lang po. Ang ganda na ng damo. Isang ano na lang siya bro. Parang lahat na pinalagaan sa kanya. Isang diretso. Isang hilera na lang. Oo. Anong oras yung katabi sa ako? Alas 10 Alas po. 10. Alas kayo? Sabado. Ay na, alas 9 kami magpapabas-bas sa simbahan. Dito. Papahukay na natin to mga Maraming ka-Berks. balanga pa Kasi po yun. dito lang si nanay. di ba? Highway po yun. Pangalan ng tatay ko. Roberto Rason. Namatay siya noong 2011, December 9. So, 14 years ang ano nila ni tatay, agwat. 14 years ago nung namatay si tatay ko, 2011. So, 14 years. Sumunod si nanay. Medyo matagal din namin siya nakasama mga ka-Berks bago nawala si nanay. Ayan. So,
Hi ka kuya, si kuya yung nagbaalaga ng damo, mga ka-birds. Kaya ang ganda ng damo ni Nathan. So yun mga ka-birds, kausapin lang namin yung bantay sandali. A few moments later. So yun mga ka-birds, kain tayo. Nandito kami sa anong lugar to? Sa Migos, Migos. Yun, Abukay. Abukay. Kakain muna kami ng almusal, di pa kami kumain. Ayan, ulam. Parang fiesta. Tara! So yun mga ka-birds, na makaka-copyright tayo eh.